Biglang lumaki ang tubig baha sa Navotas City matapos bumigay ang dike sa ilog dahilan para agad na ilikas sa mga residente mula sa iba't ibang barangay dyan po sa lungsod na yan. Nahirapan naman ang mga rescuers sa paglilikas habang ang ibang residente ay tumanggi pong umalis sa kanilang mga bahay kahit pa mataas na ang tubig baha. Karagdagang detalye sa live report ni Erlo Bringas. Erlo. Ali, matapos yung naging pagbaha noong weekend dito sa Barangay San Jose sa Navotas City ay naging mapayapa naman ang sitwasyon dito sa buong maghapon. Pero hindi pa rin maalis ng mga residente rito, lalo na yung mga nandito sa evacuation center, yung pangamba na baka maulit na naman yung insidente noong weekend. Ang lokal na pamahalaan ay double time na raw sa pagsasaayos ng mga nung nasirang pader at navigational gate dahil sa pangambang baka maulit na naman yung insidente noong weekend. Rumaragas ang tubig ang sumalubong sa mga residente ng Celeste Street ng Navotas City nitong Sabado ng tanghali. Sa video, kita ang mga residenteng kanya-kanyang iwas sa tubig. Sa takot na maanod sila nito habang ilang residente madidinig din na nagsisisigaw na lamang dahil sa pagkabigla sa nangyari. Ang resulta, agarang pagbaha sa mga kalapit na barangay at lugar. Miski mga eskinita at iba pang lugar, lubog din sa baha na halos gabewang ang taas. Ayon sa Navotas City Disaster Risk Reduction and Management Office, may nasirang pader na nagaharang sa bahagi ng Idog na naging sanhi ng pagbaha na sinabayan pa nga ng high tide. Ito ay retaining wall na pag-aari ho ng shipyard. Hindi ho ito dike. Although it acts like a dike kasi pinipredan niya pumasok yung tubig galing sa ilog papunta po doon sa area ng Celeste. Opo. Pero ito ho ay private property, hindi ho ito dike ng gobyerno, hindi ho ito river dike. Apo. Bali, kasi sir, hindi ho ba yung mga yarda? Hindi, ang naapektuhan lang ho niya talaga is area ng Celeste. Kasi yung ibang lugar naman ho sa Navotas ay talaga hong naapektuhan ng high tide. Ang root cause ho talaga nito ay yung ating navigational gate. Ang pagkasira ng bahagi ng river wall na sinabayan pa ng high tide at hindi pa naaayos na tangos sa navigational gate na nagdulot din ng pagbaha sa ilang kalsada sa lungsod. Sa nagipag-ikot ng Net25 News sa ilang barangay nitong linggo na apektado ng pagbaha, partikular ang barangay San Jose, may ilang residenteng nanatili pa rin sa kanilang bahay kahit pa tumaas na ang tubig. Ang hiling nila, sana'y masolusyonan na raw ang pagbaha sa lugar na ngayon lamang nila naranasan sa tinagal-tagal na panahon. Naiparating na po natin sa ano? Sinasabi na namin kay Jonet Consuel at kay Kapitan. Yun lang naman magiging kasi kung hindi natin gagawin yun, ilulubog tayo. Araw-araw kami lulubogin. Madalas po bang mangyari ito? Ngayon lang. Ngayon lang nangyari ito, yung Katrina, tsaka ngayon. Ang mga rescuer nahirapan dahil sa sinabayan pa ng high tide tuwing alas 2 ng hapon ang pagbaha kaya mas lalo pang tumaas ang tubig. Ang ilang opisyal mula sa LGU tumulong din sa pag-rescue sa mga residenteng hindi makaalis ng bahay dahil sa pagbaha. So ngayon po kasi meron po tayong pader nung isang shipyard po rito na bumigay. So dahil high tide po at sira po yung floodgate natin, pumasok po yung tubig, majority ng tubig dito po sa loob ng Celeste. At medyo mababa po kasi itong lugar na ito. Napilitang ipatupad ang preemptive evacuation nitong weekend sa mga residente dahil gumuho ang isang bahay at 5 pang naapektuhan na bumigay ang mga sandbag na inilagay naman sa nasirang pader. Ipinagpatuloy nitong linggo ng umaga ang paglalagay ng sandbag ng DPWH at iba pa pero hindi rin nakayanan ng pressure ng tubig ng dagat kaya bumigay din ito kaagad. Nitong Lunes naman ng madaling araw, naglagay na rin ang mga tauhan muli ng DPWH ng plywood at sandbag sa bahagi ng nasirang river wall. Sa kabuuan, nasa 79 na pamilya pa ang tumutuloy ngayon sa evacuation center sa Navotas Elementary School. Ngayong araw sa naging pag-ikot muli ng Net25 News, humupa na ang baha sa Celeste Street. Ang mga residente nasa kanyang mga tahanan na rin ang ilan sa kanila. Pero hindi pa rin maalis sa pangamba ng mga residente lalo na't pansamantala lamang inilagay na sandbags ng DPWH bilang remedyo. Habang naka-activate naman ang pumping station para matiyak na makatulong ito na mabawasan ng tubig baha.
Nagpatupad muna ng asynchronous classes ngayong araw sa mga paaralan na ginawa mo ng evacuation centers dahil sa naging pagbaha. Ayon sa DepEd guidelines, granular suspension pag hindi lahat ng paaralan ang apektado at ang school head ang may otoridad na magsuspende ng klase o magbago ng mode of learning. Ilan naman sa mga residente na nasa evacuation center lalo na sa Navotas Elementary School ang hindi namang maiwasang mangamba na maulit na naman ang senaryo noong weekend, kaya minabuti na lamang nila na manatili muna sa evacuation center. Nangangamba po kasi napakadelikado po talaga, lalo na yung hindi pa naaayos yung navigational gate. Kaya natatakot po kami lalo na pag gabi o kaya nasasabayan po ng ulan pag nag-high tide po. Kaya yun yung tagang super takot po yung nararamdaman namin. Hindi mo ba ayun ng beses namin? Hindi po kasi ay nito lang po pero may time din na kaya yun yung pag nag-high tide nasabayan ng taas ng high tide kaya boost talaga yung tubig sa kabahayan na sa akin kasi maliit ako. Sana po yung maayos na po yung navigational gate kasi yun po talaga yung dahilan ng Sinabi naman ni Navotas City Representative Toby Tiangco, double time na ang kanilang ginagawa dahil sa pangamba na maulit muli ang nasabing insidente. Sinimulan na rin ang temporary repair sa nasirang navigational gate na makakatulong para mabawasan ang pagbaha sa lugar. Kaya para magawa ng pansamantalang solusyon, kailangan na muna nilang i-repair ang nasirang navigational gate para hindi na maulit ang senaryo noong weekend. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan nila sa DPWH, MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para mapabilis ang pagkukumpuni. Nag-request po tayo na magawan. Ang request nga natin is magawan ng pangalawang gate o ng bagong gate. So, ang commitment naman niya ay hahanapan nila ng pondo at pinabigay na kay DE yung report. Tama? The next day naman, nabigay na yung report para masimulan na yung proseso ng paghanap muna ng pondo para magawan ng pangalawang gate. No? Pero siyempre, medyo matagal yun. Hindi naman yun magagawa ng isang taon. So, kailangan mapaayos muna natin ng maayos habang ginagawa yon. So, ARD, tsaka DE, paki-follow up nyo lang. Update nyo ako doon kung anong status noong study. Kasi gagawan muna po yan ng study, tapos tsaka po hahanapan ng pondo. So lahat po ginagawa natin para ma-solve tong problemang to dahil alam ko napakahirap po para sa ating mga kababayang nabutenyo nitong sitwasyon na ito. So hindi po kami humihinto ng pag-monitor dito sa existing gate na ma-repair ng maayos. Samantala, Ali, pinag-aaralan pa rin ng LGU kung dapat na bang pabalikin sa kanilang mga tahanan itong mga-evacuate na nandito pa rin sa Navotas Elementary School. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan nila doon sa pribadong kumpanya na may-ari ng pader para matayuan na ng bago at matiyak ang kasiguraduhan na hindi na maulit pa yung nangyari noong weekend, Ali. So sa pader ng isang pribadong kumpanya umaasa ang Navotas para lamang dito sa hindi sila bahain. At yan ang gumuho. Erlo? Sali, bukod dyan sa pader ay dapat maisaayos din yung navigational gate na minamadali na rin ma-repair. Sabi nga ni Navotas Representative Toby Tiangco ay kailangan magawa ng another gate pa sana yun. Pero dahil nga matagal yung proseso na yun ay yung repair na lang muna i-work out nila ngayong linggo na ito. Bukod pa doon sa mismong pag-asaayos ng pader. Kung pag nasaayos na yung navigational gate na yan, Ali, ay hindi na ganun kadami o hindi na aagos yung tubig papunta doon sa ilog na naging dahilan nga ng pagkakaroon ng high tide at pagkakaagos din ng tubig doon sa pader kaya nasira at pumunta rin doon sa mismong komunidad, Ali. Okay, panahon ng habagat, high tide, yan ang sanhi ng pagtaas ng tubig dyan. Siyempre, yung tubig na galing sa Manila Bay talagang hahanap yan ng dadaluyan papuntangan dito sa Tangos River, yung ilog dyan. So samantala, suspendido yung mga klase, ginagamit na evacuation center, yung mga paaralan dyan. Ano ba ang long-term plan para yung mga mag-aaral natin ay makabalik sa kanilang pag-aaral?
Ali, ang plano sana ay bukas balik na sana ang klase, pero ang rekomendasyon din ng DRMO ay wala pang kasiguraduhan kung dapat na ba silang pabalikin ngayon. So magkakaroon muna ng asynchronous classes yung Navotas Elementary School para na sa ganun magtuloy-tuloy pa rin yung klase ng mga bata at hindi mahuli doon sa kanilang mga aralin, Ali. Oo, hindi maganda kasi last year pa yan, May 2024, nasira yung navigational gate na yan, nang pinilit nga ng isang barge, na ituloy na ipasok yung kanyang sasakyan na yon na pandagat. Paano ngayon? Nasampahan na ba ng kaso yon? Siya ba ang sumasagot dito sa gastusin ng pagkumpune ng navigational gate? Well, sabi ng LGU, Ali, papanagutin nila yung mismong may-ari ng bars na yun. No? Bukod pa yan doon sa ilang mga terms pa na hindi na binanggit sa atin kung ano yung pagkasunduan nila between the LGU at mismong private sector. Pero ito namang may-ari ng pader na nasira na isang shipyard ay uobligahin ng LGU na makapagtulungan sa kanila para maitayo uli yung pader at hindi na rin nakakabakaba yung mga residente na doon sa Celestino Street kung saan nangyari yung pagbaha, Ali. Nako, nakikisa tayo sa kalbaryo na dinaranas ngayon ng mga Naviteño. Pero bukod sa Navotas, Camanaba area yan no? Talagang Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Nako, nakikisa po kami sa inyo. Maraming salamat, Erlo Bringas.